I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, update. Yan. Alam nyo, ito si Coco Pimentel. Hindi talaga ito maka-Marcos, guys. Pero yung asawa niya nasa Marcos administration, no? Well, sabi may sinabi siya dito, no? Alam po natin ano to correct me if I'm wrong, dilaw din to liberal to, di ba? Correct me if I'm wrong, guys. Shout out sa mga Marcos loyalty supporters, Filipino and OFW. Ganun pa man mga kababayan, kahit sabihin mo ang isang tao naiinis sa isang tao, pero no, ibig sabihin tulad nito, no, kahit hindi naman siya solid Marcos, siya po ay dilaw, correct me if I'm wrong, pero sa nakikita niya kay Pangulong Marcos Jr., sa kanyang pamumuno, alam niya kung saan nakafocus ang Pangulo, mga kababayan. Even the others anti-Marcos, pero hindi naman lahat, di ba? Na anti-Marcos na talagang nakikita nila yung gawa ng Pangulo. Kahit sabihin mo nakikita nila, pero patay mali lang di ba? Pero yung iba naman nakikita nila, no? Yung leadership ni Pangulong Marcos Jr., marami naman na nakinabang, no? Tulad na lang ng mga magsasaka, nakikita nyo naman yan, guys. Dekada na po yan na napabayaan sila. Ang iba nga halos kumbaga nawala na sila, hindi pa rin nila natanggap yung titulo ng lupa nila, no? Dekada na pero sa Marcos administration, doon nila po naranasan, no, sa edad nilang ganun, natanggap nila ang kanilang titulong lupa. Isa sa mga number 1 na nakikita ko na ang mga magsasaka talagang nag-benefit sila doon sa mga tulong ng Marcos administration. Alam po natin yan. Nung isang araw, di ba? Na i-turn over din sa kanila yung mga lupa nila. Di ko na in-upload. Pinangunahan ni Secretary Dar Conrado ang pamamahagi, lalo na po sa Davao. So dahil dito, sabi po ni Coco Pimentel dito, guys, ayan sabi po ng masang Pilipino dito, no? Ayan sabi dito, Coco Pimentel naniniwalang mahal ni Pangulong Marcos ang Pilipinas. Of course naman, guys, 'di ba? Obvious naman yung kung paano niya ipagtatanggol yung WPH, West Philippine Sea, 'di ba? At ang Ayungin Shoal, lahat diyan. Basta teritoryo ng Pilipinas, asahan nyo ang Pangulo, kaisa po natin 'yan. Talagang ipagtatanggol niya. Obvious ba? Pag nasa ibang bansa siya, umaattend siya sa mga international forum na mga, mga summit na yan. Lagi niyang pinaparating sa buong mundo. 'Di ba? Na ang West Philippine Sea, yes, Ayungin Shoal, lahat. 'Yun sakop ng economic zone ng Pilipinas. Kumbaga teritoryo ng Pilipinas po 'yan, no? Nakikiusap na nga siya sa bansang China na tigilin na yung panghara sa atin, parang ganun, di ba? Ang kay PBBM kasi is diplomatic protest, guys, tapos yung iba diyan sasabi sa ginagawa daw ng Pangulo, kumbaga parang nagki-create ng away, kumbaga yung tipong gano'n yung mga sinasabi nila na anong gusto nyo, lalaban tayo, anong gusto nyo. Yung mga tao na nagsasabi, pag lumaban daw tayo, wala daw tayong Panama kasi malalaking bansa. Bakit? Sino ba nagpo-provoke? Sino bang nanghaharas? Di ba sila? Yan pa lang, mahal ni Pangulong Marcos Jr. ang bansa. Kung bakit tinanggal niya ang Pogo, bakit binan niya ang Pogo? Dahil mahal niya ang Pilipinas, di ba? Bakit todo suporta siya sa mga magsasaka? Kasi mahal niya ang mamayang Pilipino.
Ayun kasi ang pangarap niya makatulong. Naniniwala si dating Senate President Coco Pimentel na mahal ni Ferdinand Marcos, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang bansa at ginagawa nito ang makakaya upang maresolba ang mga suliranin kabilang ang malaking bansang utang. Yun. Speaking of utang, we always remember ang Pangulo, every year nagbabayad po ng utang yan. 2024, ang pinakamalaki yata ang binayaran niya 2 trillion itong 2025, 95 billion yata. Correct me if I'm wrong, guys. Mayroon akong video dyan. Yan. 2022, nagbayad siya. 2023, 2024, nagbayad siya. 2025, nagbayad siya. Si Digong ba nagbayad? Hindi. Sa mga pas-admin, wala. As in, wala. Si PBBM lang yun. Mayroong ganyang ganyang may pagkamalasakit sa bansa. Lalo, tama yung sinabi ni Coco Pimentel. Yung utang ng bansa, talaga naman. Oo, di ba? Si Digong pa lang ang laki. Iniwan niya kay Pangulong Marcos Jr. Di ba? Kumbaga lahat na naging problema ng mga nakaraang past admin, isinalo po ni PBBM. Tama po yun. Di ba? Kulang nga yung 6 years Sa totoo lang Pag mabigyan pa ng 12 years yan, ay nako, ewan ko na lang, baka number 1 pa tayo sa buong mundo. Magaling kasi mamuno si PBBM. Si Coco Pimentel lang nga napansin niya Hindi makamarcos yan. Di ba? President Marcos love his country and that he's trying his best, sabi ni Pimentel. Ayon ko Pimentel, dapat magtulungan at mag-focus sa mga isyong tunay na mahalaga sa buhay ng mga Pilipino. Iyon naman dapat, guys. Kahit sinong administrasyon ang nakaupo, hinalal ng taong bayan, dapat suportahan natin. Bakit tayo nag-aaway-away? Yan ang hirap Di ba? Kaysa gusto nyo iupo yung puon nyo. Hindi naman pwede yun. Sa pamamagitan na sa impeachment, sa rally, people power, para mapatalsik ang Pangulo. What? Sa tingin nyo kaya, pag naulit yun, ano na naman ang mangyayari sa bansa natin? Kulilat na naman tayo. Back to zero na naman. Ano ba yan? Huwag ganun. Maghintay kayo ng eleksyon. Diba? Diba batas yan? Sundin natin kung anong batas. Diba? Sa pamamagitan ng eleksyon. Pero yung persahan mo yung tao, para tanggalin, tapos iupo nyo naman yun na walang alam sa pamumuno, palpak, 3 taon sa isang ahensya, walang nagawa. Buti kamo dumating si Secretary Angara, kung hindi nga ang education sector. Di ba? Dapat yun naman dapat ang gagawin natin is magkaisa, magtulungan na lang. Hintay na lang natin sa after 6 year. Another election na naman. Boto ang gusto. Pero maging maingat din naman tayo, guys. Yung dapat natin iluklok sa Malacanang. Yung tulad ni Pangulong Marcos Jr., nakafocus lang siya sa yung pakikinabangan ng mamayang Pilipino. Oo. 'Di ba? Hindi sa pansarili niya lang. Yan ang hirap dito sa mga tao na ito, mga anti-Marcos. Pag sinita mo sila, tulad na lang yan, no? Yung 2 senador, baka may warrant of arrest ng ICC. Kasalanan na naman daw ni Pangulong Marcos Jr. What? Ewan ko sa inyo. 'Di ba? Inaaway na naman ang Pangulo, kung ano naman pinagkukuda-kuda nila. Ayan. Mahal na nga ni Pangulong Marcos ang Pilipinas at ginagawa niya ang kanyang makakaya. Kaya nga, 'di ba? Kaya magpasalamat tayo sa mga gabinitis, yung mga sekretaris niya, masisipag. Siyempre tayo mga taga-suporta ng Pangulo. 'Di ba? Sinusuportahan natin through our prayers, sa mga political content creator, pro-government, tulad ko, in-spread natin yung magandang balita, yung mga nangyayari, 'di ba? Sa local or international man, pero halos sa international, guys, more in local tayo. 'Di ba? Good news lang tayo 'Di ba? Ganun lang yung kasimple. Napakaswerte nga natin Meron tayong pangulo na masipag.
hindi pala away, hindi nagmumura. O, kahit nagagalit siya kahit inis na inis siya, ang makikita mo lang sa mukha niya, yung ngiti niya. Yun lang. O, see? Tama. At tingnan yung mga nagko-comment. Sabi dito, dati hindi ko gusto si Senator Coco, pero sa sinabi niyang ito, talagang ginagamit niya ang pagka-top notcher niya sa bar exam. Matalino talaga. Salute to you, Senator Coco, for the country. Siyempre guys, di ba? In what way he doing what is best for this country, Mr. Pamintel? What you think then? Siguro hindi tayo nanonood guys, no? Hindi siya nanonood. Walang walang mata, bulag, patay mali. Yan ang mga anti-Marcos. Isa pa tong hudas ng bayan. Ayan. Di ba? Paano niya natulungan ng bansa sa pagsimot ng pera? O, di ba? Walang pinagkaiba rin kay kay Libiste. Yan yung mga DDS. Pag nagsalita ka ng maganda, ayon sa nakikita mo, disagree sila. Putting 13 military bases approved by US Congress that makes the Philippines safe is BBM greatest show of love for the Filipino people. Yes. Dahil pag hindi niya ginawa yan, baka kayang-kayanin tayo ng bansang Chikwa. Remember mga kababayan, alam mo, isa sa mga dahilan, ang mga Chinese business na yan, kung hanggang ganyan lang ang ginagawa sa atin, actually hindi nila kayang gawin yan Naggirahin tayo, no? Hindi. Dahil alam din ng bansang China, pag ginawa nila yun, sigurado. Masasabi natin, to the rescue ang Amerika. Diba? Ang iba pang mga alay natin, ng Japan. So, do you think pabayaan lang tayo? Nagirahin tayo ng Chikwa? Hindi ito, in my own opinion, sa nakikita ko, in my own thinking. So, sa tingin nyo kaya? 'di ba? Na magagawa ng Chikwa yan? Na girahin tayo? Hindi nila kayang gawin yan. Dahil once na ginawa nila yan, kahit papaano guys, hindi tayo pabayaan ng bansang Amerika. Alam nyo naman yan ang Amerika dahil to the rescue lagi yan kung nagkataon, 'di ba? Kantiin tayo. Na wala naman tayong kalaban-laban, pero hindi naman tayo papayag. Lalaban tayo hanggang sa dulo. Alam mo naman ang Pilipino, hindi po nagpapatalo yan kahit maliit na bansa tayo. Pero sa labanan, talagang hindi umaatras yan. Subok na po ang mga Pilipino. 'Di ba? Ikaw ba naman angkan kanila pulapo 'di ba? Hindi naman pwede yung ganoon. Kaya ako nakikita takot din ang bansang China. Bakit? Pag nanggulo sila, tiyak, apektado ang buong mundo. Hindi lang yun, yung bansa nila mismo, apektado din. Ang ekonomiya rin nila, bagsak, sigurado yan. Wala, nanggugulo sila hindi tayo pababayaan. Ganun lang yun. At of course, hindi naman talaga mangyayari yan. Dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoon. 'Di ba? Kaya ang ginagawa ng Pangulo diplomatic protest nakikiusap siya 'di ba? Kaya matalino ang Pangulo, guys. Hindi basta-basta yung kanyang pamamaraan. Kaya siyempre takot din ng Chikwa hindi naman kasi basta-basta rin naman ang Amerika. Malaking bansa yan. Number 1 sila sa buong mundo Kahit sabihin mo ang Chikwa kompleto din sila sa gamit, pero ay nako. Well, para sa akin hindi naman mangyari. Hanggang ganyan lang, haras-haras lang ganun. Pero ang siyempre pinakaingatan natin wag tayo magkampante. Lalo't ngayon sumibol na yung discovery ng gas diyan. Malaki po ang interesado nila diyan. Nakaw. Kaya ngayon nag-iingay sila diyan. Hindi pwede 'yun. Kaya mag-ingat po rin tayo, no? Kaya nga ito napakaswerte po natin dahil si PBBM naging pangulo. Bakit? Kung nagkataon si Sara Duterte ang umupo sa Malacanang, wala na. Kawawa ang Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin ang pugo hanggang ngayon. Yung pangharas nila dyan,
Eh baka matagal na mawala dyan ano, ang BRP, yung barko dyan na nakatingga, na nilagay nung panahon ni Estrada. Para hindi tuluyan na kumbaga angkinin ng mga ng ano na yan. Kaya swerte po natin si PBBM naging pangulo. Kung nagkataon, wala na, kawawa ang bansang Pilipinas. Nakita nyo yung mga gabulto ng mga ano, yung mga kontrabando na pumapasok sa bansa, bilyon-bilyon, milyon-milyon. Kung hindi lang si PBBM ang umupo, wala na. Kawawa ang mga ibang kapwa nating Pilipino. Totoo yun. Baka maraming mga naghahasain ngayon ng mga teenager, yung mga, ang ibig kong sabihin, baka maraming mga balasubas na nagkakalat. Oo, baka dito, bintahan dito, bintahan doon, ng pasikreto. Ay nako. So yun guys, tama yung sinabi ni Coco Pimentel. 'Di ba? Ito namang mga DDS, nako, walang ano-ano yan. So yun guys, tama naman yung sinabi ni Coco Pimentel. At hindi naman siya nagkamali sa nakikita niya. Ang talagang against sa Pangulo yung mga patay mali, kahit alam nila na maganda ang kanyang leadership. Wala lang, 'di ba? Basta lang makasira Pangulo. 'Di ba? Para mima lang, para sirain lang ang Pangulo, sa wala namang kakwenta-kwenta. Obvious ba? Yung ginawa nila, sino ba to? Yung Makabayan Black, nag-file ng impeachment laban sa Pangulo. Mima, hersi-hersi lang yun. Wala namang katotohanan eh. Ganyan ang mga anti-Marcos, hindi nila tanggap. Magaling kasi si PBBM mamuno eh. 'Di ba? At gusto nila mamuno yung isa. Nako. 'Di ba? BBM resign, BBM resign. Ganun lang sinasabi nila eh. Kasi alam nila eh. Masasakutin na yung mga kaalyado nila eh. Kaya tudo kayod sila para patilsikin ng Pangulo. Kaso lang ang problema mga kababayan, hindi sila nagtagumpay eh. 'Di ba? Anong huling pagbibintang sa Pangulo? Yung yung kickback law. Na nag-usap daw sila ni Adrian Bersamin sa Messenger. Yun. Kaso lang, sabi ni Senator Lacson hersi-hersi. Yan may video tayo, in-upload dyan. So, anong sinabi ko ulit doon? Ano na naman kaya ang susunod na ibibinta kay Pangulo? Abangan po natin yan guys. So yun mga kababayan, thank you for watching. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload video. Salamat po. Likes and comment. There's more guys. Bye everyone. Di pa ako